Magandang hapon po. Pinangalanan ng prosekusyon ng International Criminal Court ang 8 kasabwat umano ni dating Pangulong Duterte sa umano'y crimes against humanity sa madugong gera kontra droga. Sila ay mga kilalang kaalyado at naging opisyal ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Jonathan Andal. Sila ang 8 co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity na pinangalanan ng prosekusyon sa International Criminal Court. Si Senador at dating PNP Chief Bato de la Rosa, dating CIDG Deputy Director for Operations at kalaunay naging acting PNP Chief Vicente Danao. Ang namayapa ng dating PNP Chief na si Camilo Cascolan, dating PNP Chief Oscar Albayalde, Senador at dating Special Assistant to the President Bongo, dating NBI Director Dante Giran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña at si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Bukod sa kanila, meron pang ibang miyembro ng PNP at mga matataas na opisyal ng gobyerno na hindi pinangalanan sa dokumento. Sinubukan namin silang kunan ng pahayag pero wala pa silang tugon sa ngayon. Kagabi lang isinapubliko ng ICC ang mga pangalan nila sa DCC o Document Containing Charges. Noong kasing inilabas ng ICC ang dokumento noong Setyembre, redacted o tinanggal ang mga pangalan nila. Pagsapit ng Nobyembre, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may warrant of arrest na laban kay Senator Bato. Simula noon, hindi na pumasok sa Senado si De La Rosa. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong warrant of arrest laban sa 8 pangalan. Pero posible rin umano silang maaresto, sabi ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Sa ngayon, wala tayong alam. Pero pwede ring meron na, kaya nga nagtatago. Pero ang iintayin po natin ay signed issued warrant of arrest. Hindi na raw nagulat ang kampo ng mga biktima sa mga pangalang inilabas ng ICC na kasabwat umano ni Duterte sa crimes against humanity. Ang napansin lang daw nila, Davao Boys ang karamihan sa mga ito. Ibig sabihin talaga, mahigpit ang koneksyon dun sa Davao Death Squad killings na ipinaparatang from 2011 to 2016. Tapos, inimplement nila nationwide from 2016 to 2019. Ito ay mga pulis, Davao, na ibinato sa iba't ibang unit. Pinilit siguraduhin or in-ensure na may impunity. Na hindi lang yung tagagawa ng krimen, ang Davao Boys, kundi yung dapat mag-iimbestiga ng krimen, Davao Boy din. Kaya may NBI, meron pong PIDEA, merong Secretary of Justice. Naging Davao City Police Chief sina De La Rosa, Danao at La Peña. Mula naman sa Davao Regional Police Office si Cascolan, habang si Giran, Davao Regional Director ng NBI. Si Go, longtime aide at assistant ni Duterte. Mula pa noong nagsisilbi ito sa Davao City LGU. Batay sa document containing charges mula 2011 noong mayor ng Davao City si Duterte hanggang 2019 na presidente na ito, nagkaroon umano si Duterte at mga kasabwat niya ng common plan o kasunduan para inutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. Noong mayor pa siya, ginamit raw ni Duterte ang mga pulis at ilang civilian hitmen o ang DDS o Davao Death Squad para pumatay. Nang maging Pangulo, inappoint ni Duterte ang kanyang mga co-perpetrator mula Davao City sa mga high-level national position. Dito na itaguyod raw nila ang isang network na kasama na ang Estado tulad ng law enforcement agencies gaya ng PNP, PIDEA, NBI at maging Bureau of Corrections. Pinagalaw raw ang mga ito tulad ng DDS. Sa February 23 na magsisimula ang naudlot noon na confirmation of charges ni Duterte sa ICC. Dito tutukuyin kung may sapat bang basehan para litisin na si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kaugnay naman po sa paglalabas ng ICC ng mga pangalan ng mga anilay co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya kontra droga. Itinanggi ni Senator Bongo ang paratang. Sa isang pahayag, sinabi ni Go na ang mga paratang ay walang batayan, hindi patas, hindi makatarungan, at walang kaugnayan sa kanyang mga tungkulin at responsibilidad noong siya ay nagsilbing special assistant ng dating Pangulo at na maging executive assistant noong alkalde si Duterte. Pagdidiin niya, kailanman ay wala siyang pagkakasangkot, kinalaman o otoridad hinggil sa alegasyon. Mali rin daw na tinukoy siya sa dokumento bilang Chief of the Presidential Management Staff dahil hindi naman daw niya nahawakan ang posisyong ito. Alam daw ng kanyang mga kababayan na ginawa lang niya ang kanyang trabaho na naayon
sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Mananatili raw siyang nakatuon sa paglilingkod sa sambayanan. At patuloy pa rin po namin kinukunan ng pahayag ang iba pang pinangalanan ng prosekusyon ng International Criminal Court pero wala pa po silang tugon sa ngayon. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang grupo para isight ng indirect contempt si Senate President Tito Soto. Kaugnay po yan ang komento ni Soto sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa mga naghain ng petisyon, lampas nilang komento ni Soto sa legitimate commentary at posible umanong makasira sa kredibilidad ng Korte Suprema. Maghahain din umano sila ng ethics complaint laban kay Soto sa Senado. Sa isang pahayag, tinawag ni Soto na nuisance suit o walang saysay na kaso ang inihaing petisyon. Anya, wala itong legal o makatotohanang basihan at isa lamang publicity stunt. Iginit ni Soto na ang simpleng hindi pagsang-ayon o pagbatiko sa desisyon ng Korte ay hindi maituturing na indirect contempt. Formalaan niya siyang sasagot sa petisyon kapag hiningan siya ng Korte Suprema. 5 ang patay matapos mahulog sa bangin ng isang police patrol car sa Victoriano, Misamis Occidental. 4 sa kanila, miyembro ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP, habang tauhan naman ng Provincial Tourism Office ang isa. Papunta sa Piduan Falls ang sasakyan para sa ginagawang site inspection nang maaksidente ito. 5 naman ang sugatan na nagpapagaling pa sa ospital. Patuloy na inaalam ang naging sanhi na aksidente. Bahagi ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Yan ay giniit ng Foreign Affairs Department, sabay diin na hindi nakadepende sa Exclusive Economic Zone ang territorial claim ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Tila tinuldukan na ng Department of Foreign Affairs ang issue kaugnay sa Kalayaan Island Group. Giit ng DFA, hindi nakadepende sa Exclusive Economic Zone ang territorial claim ng Pilipinas sa mga isla at rock feature sa West Philippine Sea. The maritime zones of the Philippines on the western side of the Philippine archipelago, including the Luzon Sea and the territorial seas of Bajo de Masinloc, and the maritime features of the Kalayaan Island Group shall be collectively called the West Philippine Sea. The extent of what constitutes the West Philippine Sea, as well as our sovereignty over the Kalayaan Island Group and the territorial sea of its high tide features, are already explicitly established and are not contingent on whether or not they fall within the country's exclusive economic zone. Sinusugan ito ng maritime expert na si Professor J. Batong Bakal. Ang pinag-uusapan na natin sa Kalayaan ay yung mga isla, yung lupa, sovereignty, no? Na-establish yan dahil nakuha natin siya, isang munisipyo. Yung EEZ came after. Tubig yan, hindi lupa. Kaya walang connection yun. Tignan mo yung US, yung Hawaii, yung Alaska, walang relasyon yung kanilang location, yung distance, at yung presence ng ibang bansa nga sa gitna niya, doon sa fact na those are still parts of the United States. Ang issue sa KIG, bahagi lang ng napakahabang diskusyon at palitan ng salita sa pagitan ng Chinese Embassy at mga opisyal ng gobyerno, pati na rin sa pagitan ng ating mga mambabatas. Para kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, bahagi ito ng taktika ng China para ilihis ang atensyon ng publiko sa mga panghaharas na ginagawa nila sa West Philippine Sea. Tila nililito lang nila tayo. And this is their strategy to counter how we provide the right information to the Filipino people and to the international community and also divide public opinion as well. Sabi naman ni Batong Bakal, maituturing ng unusual o kakaiba ang paglalabas ng mga pahayag ng Chinese Embassy. Lalo't kung tutuusin ay off-limits daw dapat ang mga embahada sa internal democratic discussions ng isang bansa. Tila raw hindi lang dagat ang sinasakop ng China, kundi maging ang opinyon ng mga Pilipino. I don't think this has happened before na ang isang ambassador ng bansa nakikipagbatbatan pati na sa mga legislators, no? Parang sa akin, panghihimasok na yon sa mga domestic affairs
ng bansa. Payo ni Batong Bakal sa publiko manindigan at sagutin din ang Chinese Embassy sa mga pahayag nito. Para maproteksyonan din yung ating demokrasya at yung independence. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag, nakafocus daw ang DFA sa Foreign Policy Directive ng Pangulo. Bagamat lagi daw bukas ang linya ng komunikasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa China para sa isang demokratiko at maayos na pag-uusap, hindi naman daw ito mag-aatubili na maghain ng protesta kung kinakailangan. The department will continue to issue protests and make firm representations of serious concern to the Chinese embassy at appropriate times. And we will consistently assert to them and the entire world the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippines. Pero sa kabila nito, sabi ng DFA, handa raw ang gobyerno ng Pilipinas na makipag-collab sa China para madaliin na ang pag-uusap at makabuo ng isang COC na target matapos ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.